Oh. Ito yung nagagalit ngayon. Senate President Chis Escudero dismayado sa pangbabatikos ni Vice President Duterte. Panoorin natin. Samantala, dismayado si Senate President Chis Escudero sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pamilya. Giit naman ng ilang kongresista, itigil na ng bise ang anilay pagiging asal bata. Sa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Puputulin daw ang ulo ni Pangulong Bongbong Marcos. I'm feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot. Wala talaga, tingnan niyo yung mainstream media. Sinabi lang nila puputulin yung ulo. No? Pero hindi nila in-explain kung bakit. Hindi wala nila in-explain. Bakit ba nagalit si BP Sara ng ganun? Bakit niya kailangan gawin yun? O dahil nga sa ganun, pero hindi nilabas dito. Ako, gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. At huhukayin ang bangkay ni dating Pangulong Ferdinand. Ito rin, hukayin ng bangkay. Ba't hindi nyo rin explain kung bakit? Wala talaga mainstream media ngayon. Miguel, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. One of these days, papunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay niyo. Tapon ko yan. Yan ang ilan sa mga birada ni Vice President Sara Duterte noong Biyernes sa mga Marcos. Hindi yan nagustuhan ng ilang opisyal, gaya na lang ni Senate President Chis Escudero. Bakit? Ayon kay Escudero, unbecoming o hindi angkop ang mga pahayag na yan, lalo na sa pangalawang pinakamataas na opisyal sa bansa. Hindi raw dapat idinadaan sa biro o katatawanan ang mga seryosong putulin daw ang ulo. Ito nga, nasa na yun? Na-forward ko tuloy. Nagustuhan ng Senate kay Escudero, unbecoming o hindi angkop ang mga pahayag na yan, lalo na sa pangalawang pinakamataas na opisyal sa bansa. Hindi raw dapat idinadaan sa biro. Hindi ito bagay pwede daan sa biro o isang katatawanan. Hindi katatawanan yun. Bobo ka pala. Bobo ka pala. Anong katatawanan? Katatawanan ba yan na mabastos yung isang sundalo na hindi nabigyan ng ganon? So ibig sabihin katatawanan sa iyo, Jesus Escudero, ganun ba? So ibig sabihin, isa ka rin sa walang alam sa tradisyon dito sa Pilipinas, ganun ba? Hindi katatawanan yung kahit sino. Magagalit doon. Baka nga brutal pa yung sinabi ng iba kung iba-iba pa. Ha? Hindi yun at walang nagsabing katatawanan yun. Hindi ginawang katatawanan ni BP Sara yun. Hindi katatawanan yun. Walang ganon, Chis Escudero. O katatawanan ang mga seryosong banta. Kung may epekto man daw ang mga pahayag ng bise, yan daw ay sa kanyang opisina at hindi sa buong administrasyon. Mabuti na nga lang daw at hindi mapagpatol ang anyay number 1. Matatanda ang no comment ang palasyo sa mga naging patutsada ng bise. Pero ang ilang kongresista na babahala. Naku, eto na. Sino kaya to? May buhaya lang salita. Ang binitawang salita ni VP Sara ayon kay House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative. Ito na naman, confidential fund na. Putay na kung confidential fund na naman. Asidre, dapat itigil na ng bise ang pagiging asal bata at ipaliwanag na lang kung paanong ginastos ang 125 million pesos na confidential funds sa loob ng 11 araw. Dito naman ni Zambales First District. Ito ba isa? Ito si Boy Hamon, si Boy Lie Detector. Representative J. Kong Hoon, itigil na ng bise ang pambubudol at pagpapalusot. Sagutin din daw kung niloko niya ba ang militar. Wow! Gago! Na ngayon, si BP Sara na yung nang loko sa militar. Oo, galing talaga. Palakpakan natin to. Malupit tong mga baby crocodile na to. Ang galing talaga, no? Ito yung retailer na, na diversional tactic.
Ang bilis niyong na-divert yun Ang galing niyo ano yan? Paano ba gawin yan? Ang bilis niyo i-divert yun, lapit niyo Iba din no? Tama na ang pambubudol at pagpapalusot. Niloloko mo ba ang militar o hindi? Wow! Gago! Si BP Sara pa nga ay nagloko. Si BP Sara pa ang nagloko ngayon. Isa kasi sa mga lumutang sa pagdinig ng kamera ay tila pinalabas lang daw ng DepEd sa ilalim ni VP Sara na ginamitan ng confidential funds ang ilang aktibidad ng militar. Nagbabalita mula sa Tanginang yan, ang buwisit Ang lapit ng diversional tactic nila, no? Ay, naku. High-blaring ka lang talaga sa mga to Oo, ang lapit gumawa ng mga kwento, no? Ang galing, oo. Ang galing, iba din, kakaiba yung kakaiba yung ginagawa nitong mga to. Oo, iba din, may tagis May tagis sa utak hindi doon sa sinabi. So yun, mga Marateros, mga kabiyaya, nung magiging komento nyo, no, doon sa sinabi ni BP Sara at doon naman sa pangbabastos ni Bongbong Marcos at doon sa mga pahayag ni Senate President Chis Escudero at sa mga baby crocodile ni Tamba. I-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. And God bless and peace and bye-bye. Base po dito, sinasabi po ninyo sa liquidation ng OBP Confidential Fund yung 2022, 34 ang acknowledgement receipt. At tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. At kanina, sinabi po ninyo, sa 34 na to, 34 po yung safe houses. So, ibig sabihin, isang resibo represents one safe house. Tama po? Yes, Mr. Chair. Okay. May idea po ba kayo dito sa safe house na to kung ito po ba ay bahay, kondo, o kung ilang palapag? Wala po, Mr. Chair. Wala pong information. Wala po kayong idea. Kung ano lang So, ibig sabihin, wala kayong alam na detalye? No details. Kita nyo, ang dami ng konsepto, ang daming pinaggastusan yung milyon-milyon na yon. Pero ang idinidiin na ngayon ay yung safe house. Kasi, pag pakikinggan mo nga naman, o papanoorin mo nga naman sa news, ang pangit pakinggan di ba? 16 million ginamit sa 16 million ba? Hindi, wait, tama. 16 million para sa renta ng safe house. 16 million nirentahan yung safe house. Sa 11 days. 'Di ba parang parang ang sarap pakinggan, parang okay yan okay yan isalsalin parang 'di ba? Ganun ang dating Mr. Chair. Okay. So, lumalabas din po dito in 11 days ang nagastos po nila sa safe houses is 16 million. Yes, Mr. Chair. Ayan po. Okay. Ayan. Ano po yung pinakamurang safe? Etong data na to, data na po ito ng nung sinasabi na kesyo period covered. Inilagay na nila diyan, Okay? Actually, hindi ako sure kung itong data na to ay data ng COA ba o ginawa na ng congressman yan. Kasi, remember, yung unang ipinakita, pirmado yon ni Office of the Vice President, pirmado ng COA. Ito, hindi ipinakita kung sinong pumirma at sinong gumawa nito. Parang idinagdag na lang to at tila pinalalabas na 11 days covered, 34 at yan ang ginastos. House na kanilang nirentahan in 11 days. Yung pinakamura po. Magkano po yun? Mr. Chair, it's 250,000 po. Ang pinakamurang safe house na kanilang nirenta in 11 days is 250,000. 250,000, Mr. Chair.
Okay. At ano naman, magkakano naman po yung pinakamalaki? Mr. Chair, meron pong 1 million po, Mr. Chair. Okay. So base po dun sa inyong official receipt o base po dito sa official receipt na kanila pong in-issue at dito po sa pinakikita po sa atin, may dalawa po ditong nakalagay na 1 million. So ibig sabihin po ba may dalawang safe houses sila na nirentahan in 11 days worth Ayan, 1 million? Ito, yan. Ito, official ito. Okay? So, ayan, official po yan. Ganito na lang po, mga kababayan. Ang ating pong pino-point out dito, simpleng-simple lang. Klarong-klaro, sa simula pa lang nung pagdinig, sa simula pa lang ng tanungan doon sa COA, nilinaw na ng congressman, hindi tayo sigurado kung pang mahabaan ba ito, pang maikli na panahon. Pangalawa, ang sigurado tayo ay binayad ito during that week. Diba? During that week binayad po ito. Pero hindi tayo sure kung ito ba ay anong period. Kung gaano ka, kung ano yung meaning nung rental na yon, kung ano. Kaya nga nung pagdating na sa part na yan, dyan na nila inuunti-unting palabasin, paulit-ulit na ginamit in 11 days ay yung rental for 11 days, even if it is very clear sa simula pa lang ng statement, yung congressman mismo nagsabi, hindi nga tayo sigurado eh. Hindi tayo sigurado kung 11 days, pang ilang araw ang rental na yan. Diba? Ang linaw po, mga kababayan. So anong pinalalabas nila dito? Siyempre, pinalalabas nila dito na ginastos o di kaya binulsa ni VP Sara Duterte. Yun ang tila pinalalabas at ngayon sa mga media, tila ganun ang dating. Kasi isipin nyo ito mga kababayan, kanina press con si VP Sara Duterte. Nung tinanong nga ito, tinawanan lang niya eh. Bakit? O nung tinanong ito, parang di ba? Kasi nga po mga kababayan, ang linaw ho eh. Ang linaw nung sinagmit nila, it is not for just 11 days. It is for the entire. Di ba? It was just spent for during that 11 days. It is because pag hindi mo na-spend yan, isosoli na yan. So ikaw, paano magpapatuloy yung function kung saan mang ginamit yan? Kung isosoli natin yung pera sa December 30 o January 1. Kasi 31 kailangan magastos na. So sabi nila, malamang ang ginawa, in advance na nila. O bayaran na natin ito. Para yung susunod, yun naman ang susunod nating babayaran. Ang hula ko dyan, 1 taon po yan. Malamang sa malamang, 1 taon kasi yearly po yung pagbayad ay yung pagbibigay ng report sa COA. So di ba sinasabi nga dyan, nag-yearly, parang umuulit. Kasi nga, same gastos yan yearly. So kung iisipin mo yung sinasabing 16 million for how many safe house? I think 100 plus nga ba yun eh. Hindi ako sure kung ilan yung safe house na yun. Sandali, tingnan natin. Batay po dun sa kahit na anong detalye, safe house. Tama po? Yes, Mr. Safe houses. So ibig sabihin, isang resibo represents 1 safe house. Tama po? Yes, Mr. Chair. Okay. So 34. May idea po ba kayo dito sa safe house na to? Kung So isipin nyo halimbawa 1 million. Calculator natin. Calculator 1 million. 1 million divided by 12. Kasi yun yung pinakamahal na safe house eh. Pinakamamura 250. Divided by 12. At hindi rin po yan yung mga expenses pa. Di ba? So 83,000 pumapalo. Tandaan natin hindi lamang po yan rental. Nilagyan na lang po nila yan ng rental lang. Ngunit nung binasa ko sa inyo, ang dami pa pong mga iba pa na ayan pa, 'di ba? Yung binanggit ko nga yung purchase of information, purchase of reward, payment of reward. Marami pa po. Actually lang to 1 2 3 4 5 6.
7, 8. 8. So hindi lang po, kaya lang, mas magandang palabasin yung ganitong graph na, ay, grabe ang mahal, 1 million, grabe in 11 days. Di ba? Tapos, sabi ko nga sa inyo, ang kasunod niyan, yung trust ng public wala na doon sa Vice President. So it's time to impeach the Vice President. Lumang tugtugin na yung congressman eh. Akala nyo maloloko nyo taong bayan eh. Bahala kayo sa buhay nyo. Kayo-kayo na lang, ha? Kayo-kayo na lang ang maglokohan. Basta kami, klaro pa sa klaro. Naintindihan namin kung ano talaga ang nangyayari patungkol dyan. Kayo naman, kasi dahil nga gusto ninyo. Kasi, kaya nga 'di ba parang fishing expedition na itong ginagawa dito. Kasi nga, naghahanap na lang sila. Wala ko sila nakikitang problema. Naghahanap sila ng problema, naghahanap sila ng katiwalian, naghahanap sila ng kung ano-ano man para maipukol sa Vice President. Wala namang pupunta ako dito kasi may nakita ang korupsyon, punta ako dito, hindi. Naghanap sila, tapos kung sino-sino yung kuno na pinapatawag nila dyan para magtuturo ng kung ano-ano. Kasi nga po, the main goal is to impeach Vice President Sara Duterte. Ay nako, style nyo bulok. Anyway mga kababayan, kayo na lang pong bahala ang humusga kay Congressman kung actually hindi lang naman siya ang nagsalita dyan, napakarami pa. Pero kasi yan yung importante, yung simula yung pagsagot nung ating mismong congressman, sinabi niya hindi na tayo sigurado kung hindi tayo sigurado Basta ang sigurado tayo ay yan po ay ginamit during the 11 days. At ang sigurado tayo din ay ang hindi rin tayo sigurado kung gaano katagal yung rental. So etong mga congressman natin, puro mga asumero. Delikado yan, yung mga, di ba? Sabi ko sa inyo, yung mga babaeng asumero. Yung binigyan mo lang ng kape, akala mo gusto ka ng asawahin. Di ba? May mga ganyang babae. Pinakitaan mo lang ng maganda, ay, crush ako. Di ba? Ay, gusto niya ako, pagpapalit niya ako. Yung mga asumerang mga ganyan. Ang dami napapahamak dyan sa mga asumera. Ganyan po ang ginagawa ngayon ng Kamara. Okay? So